Welcome to my program, Chandra the Angel's Key. Isa naman pong exciting and interesting topic ang pag-uusapan natin today. At ito po ay nangyari more than 20 years ago na. Isang milagro may turing ang pangyayaring ito dahil nakaligtas sa mga bihag sa bandidong mga Abu Sayyaf. Nakakatakot po, no? Pero mga prayer warriors po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry led by Evangelist Wilde Amelda ay hindi natakot dahil ito po daw ay mission nila galing Lami. Ngayong araw po na ito, mga kasama natin para magpaliwanag, wala pong iba kundi si Brother Ralph Blanco, ang ordained preacher ng JMCIM. Maraming salamat po, Brother Ralph, for guesting in my show. Baka gusto niyo pong bumati po sa mga televiewers at mga kapatid po natin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Thank you rin po sa inyong pag-invite sa amin sa Jesus Miracle Crusade National Ministry para mag-guest sa inyong show. At ako po yung bumabati sa inyo po mga viewers at unatigin sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po ay nagpupuri, nagpasalamat sa dakilang pagkatong ito at sa aming kagalang-galang ni Evangelista Wilde Estrada Almeda, beloved children, praise the Lord, at sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran, maging sa ating mga viewers, kayo po ay aming binabati. Amen. Praise the Lord. Paano nagsimula ang JMCIM po? Actually, ang aming kagalang-galang Malapastor Evangelist Wilde Estrada Almeda and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, late 1960s ay nag-start na po ng ministry. Tapos, nag-formalize ang nag-establish ang Jesus Miracle Crusade National Ministry by 1975. Kaya almost 50 years na po ang ating banal na ministeryong ito. At marami mga himala ang ginagawa ng malapit through the gospel. Nangangaral ang ating kagalang-galang evangelista ng tunay ebanghelyo ng kaligtasan, lakip ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. At hanggang sa lumaganap ang ating panalagawain throughout the country. At mayroon na rin po tayo mga gawain sa iba't ibang mga lugar sa ibang bansa. Brother Ralph, ilang years na po ba kayo parang nag-pastor po ba yan? Preacher. Preacher. Isa lang po ang aming kagalang-galang malpastor sa Jesus Miracle Crusade at ako po ay kabagan ng Malapangin 40 years na sa ministry as a preacher. Ano po ba yung nangyari po sa grupo po nung pumunta sila sa Talipaw, Holo, Sulu po? Opo, yun po ang tinatawag na peace mission. Inutusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating kagalang-galang na evangelista na i-rescue ang mga hostages dahil sa panahon na yon ay mayroong 21 sipadan hostages na binihag ng mga Abu Sayyaf for ransom. At yun po ang mission to rescue them through spiritual means. Sa magitan ng spiritual, through the gospel, prayer and fasting. Kaya umakyat doon ang ating kagalang-galang na evangelista, kasama po ang 12 prayer warriors para i-rescue. Ipakita ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, and it's an opportunity to preach the gospel na ito po ay hindi lamang salita. Bagkus dala ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon na may kapangyarihan ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi lang po salita. Ano po ba yung ginagawa po ni Evangelist Wilde po sa bundok na yun? Sino po ba si Evangelist Amelda po? Aming kagalang-galang evangelista Wilde Estrada Almeda is a prophet. He is actually the end-time prophet na nakapropesiya na po sa banal na kasulatan. Propeta sa huling panahon bago magbabalik ang ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya yung kapangyarihan nakalakip kay Elijah, kung nasa banal na kasulatan po yan, na si Elijah ay a prophet na may dalang kapangyarihan ng kanyang mga pangangaral. Siya ngayon ay nasa katauhan ng ating kagalang-galang na evangelista, and kaya umakyat ng Talipaw, Sulu is ang peace mission na ito ay para iligtas ang mga hostages through spiritual means, through the gospel. Kaya yun po ang misyon na napakadelikado at napakahirap. Subalit ito po ay bago umakyat ng aming kagalang-galang evangelista ay nag-fasting muna ng 40 days to prepare for this spiritual battle. Dahil hindi basta-basta. Alam naman natin ang mga Abu Sayyaf namumugot ng ulo. At ito po ay pinakadelikadong misyon. So, sabi nga ng mga nakakaalam ng mission nito is impossible
imposible kang makaligtas sa lugar na yun. Ito po ba yung utos po ng Lord po sa grupo po ninyo? Ito po ay actually, ang ating kagalang-galang na ebangelista ay naghahanap ng opportunity para lalong maikalat ang ebanghelyo ng kaligtasan. Dahil kailangan ng lahat ng tao ng kaligtasan, maging yung mga abusayap, maging yung mga hostages, lahat ay kinakailangan ng kaligtasan through the gospel. So this is an opportunity para ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos para lahat ng tao ay makalapit sa malapit through this miracle na makalaya ang mga hostages. And it happened. May takot po ba silang naramdaman noon? Ang aming kagalang-galang na ebangelista hindi natatakot kahit ano pa mang bagay. Talagang napakatapang na sugo ng ating mahal na Panginoon, ating kagalang-galang na ebangelista. At kasama po ang mga 12 prayer warriors with fasting and prayer din po ang mga prayer warriors na umakyat kasama ng aming kagalang-galang na ebangelista. Kwento niyo naman po, Brother Ralph, ano po ba yung mga calling na nangyari po? Nagsimula ang ating kagalang-galang na ebangelista mag-isa mag-fasting, biglang pumutok ang balita tungkol sa hostages na ito po ay binihag ng mga foreign hostages, binihag ng mga Abu Sayyaf at dinala sa Holo Sulu, sa Talipaw Sulu. Kumbaga sa humingi ng ransom para sa kanila. Kasi yung mga hostages na yan ay, if I'm not mistaken, 11 countries ang pinanggagalingan. Mga mga tourist sila sa Sipadan, Malaysia. Then doon sila in hostage, dinala ng Talipaw Sulu ng mga Abu Sayyaf. Tapos, ang aming kagalang-galang na ebangelista, nung pumutok ang nag-agad-agad, nag-offer ng tulong sa ating gobyerno, agad-agad. He is willing, nagpa-press conference agad ang ating kagalang-galang na ebangelista and is willing na tumulong sa ating bayan para i-rescue ang mga hostages through the gospel. Habang nandun po sila sa bundok at bihag, how God works for all of them po ba? Doon na ang chain of miracles. Ayon sa mga salaysay din ng mga prayer warriors nung sila po ay nakababa na. Talagang napakadelikado sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf. Subalit, dahil sa ang kapangyarihan ng malapang kasama nila, sila po ay nagpupuri doon na bawal, pero isinagawa nila ang pagpupuri. Dahil yan po ang ginagawa namin araw-araw sa Jesus Miracle International Ministry. Because there is power in praise. Sa pagpupuri ay may kapangyarihan. Ayaw silang papurihin, ayaw silang pakantahin ng mga Abu Sayyaf. Subalit hindi sila tumigil. Sinusubukan ang kanilang mga baril para patigilin ang mga prayer warriors, ang ating sabi ng aming kagalang-galang ebangelista, walang titigil sa pagpupuri. Hindi sila tumigil sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. So tuloy-tuloy hanggang sa unti-unting lumambot ang mga puso ng mga Abu Sayyaf. Ultimo si Commander Robot, Commander Susukan, at may pangyayari pa nga na sinubukan nila ang kanilang mga sandata nung pasimula at saka bago sila totally nilagay sa kubo, ay nag-crusade muna roon. Nagkaroon ng pangangaral ng Ebanghelyo, which is miracle. Dahil paano ka makapangaral sa kanila, which is paikaiba ang kanilang pananampalataya. Pero dahil nga sa pananampalataya ng ating kagalang-galang na ebangelista, na ipangaral doon ang salita ng mahal na Panginoon, napakinggan ng mga Abu Sayyaf. At unti-unti, habang tumatagal sila nagpupuri, hinihipo na ang puso ng mga Abu Sayyaf. And later, unti-unti, ang mga hostages ay pinapalaya. So yun ang grabing miracle doon. Sa Jesus Miracle Crusade, dun po ba talaga kayo naniniwala sa himala po? Yes. Kaya nga Jesus Miracle Crusade, dahil ang mahal na Panginoong Hesus ay kumikilos sa pamagitan ng prayer and fasting, naghihimala ang mahal na Panginoon. Marami ang ginagawa ng mahal na Panginoon. Katulad niyan, binaril ang ating kagalang-galang ebangelista, hindi tinatablan, hindi pumuputok ang baril. Mga prayer warriors, hindi po sila nagkaroon ng walang casualty sa mga prayer warriors habang sila nag-stay doon sa kampo ng Abu Sayyaf. Ano po bang kahulugan ng milagro po or himala? Kailan ito po masasabing ng milagro po or parang
nagkataon lang po? Ang himala is yung hindi pangkaraniwang pangyayari. Katulad yung bariling ka ng hindi puputok yung baril o kaya pumutok man, hindi katablan ng bala. Yun ang himala. Hindi pagkakataon lang yun. Yun po ang himala. Hindi maipaliwanag ng science, subalit ang makakagawa lang nito ay tanging ang ating mahal na Panginoong Hesus lamang. Nung ginagarap na po ng mga militar ang kuta ng Abu Sayyaf, nasaan po ang grupo ninyo na? Kasalukuyang dala-dala ang mga pre-warriors ng mga... Kasi lumikas na sila eh. Sila ay nag-evacuate, umalis sila sa kanilang kampo, kasama ang mga pre-warriors. Doon na po nilulusob ng mga military assault. Pinabomba ang lugar na yan, which is yun ang pinakadelikadong parte ng mission. At sila po ay kasakasama ang mga pre-warriors habang sila ay lumilikas paalis sa lugar na yan para takasan ang mga sundalo kasama ang grupo. So, ibig sabihin, kung bombahin man at tirahin man ng mga bomba at saka baril ang mga Abu Sayyaf, kasama ang aming kagalang-galang ibanglista and 12 prayer warriors. So, hindi sila pwede mag-iwahiwalay. Sigad po ba sa tingin niyo nag-save po ilan po yung hostage pa? 21 hostage. Sa tingin niyo po siya po ba nag-save all 21 of them? Yes. At ito ay naganap nung umakyat ang aming kagalang-galang ibanglista and 12 prayer warriors sa kuta ng Abu Sayyaf. Dahil kung hindi, malamang sila po ay mapapahamak. Kasi ito ay kasama dito ang prayer eh. Ang panalangin. And the prayer of the righteous man availeth much. Yun po ang pinakamahalaga dito. Dahil kapag hindi tinugon ng Diyos ang panalangin, ibig sabihin, hindi nakarating sa langit ang panalangin. Remember, mayroong na hostage na isang priest before, at siya po ay napugutan ng ulo. Tinanggalan ng mata, tinanggalan ng mga kuko. Tinorture po siya. So, asaan ngayon ang kapangyarihan ng Diyos? Subalit kakaiba ngayon sa aming kagalang-galang ng ibanglista. That was more than 20 years ago. Nakita ng lahat. At inaasahan ng iba na ganun din ang magaganap. Mapupugutan din ang ulo. Subalit, nakita natin, for 3 months, aming kagalang-galang ng ibanglista din, and 12 prayer warriors, wala ni korot, wala ni tumama na bala sa aming kagalang-galang ibanglista. Perfect ang himala na ginawa ng Malapang. And after that, lahat ng mga hostages, sila po ay nakalaya. Grabe naman po pala yung miracle po. Napakaganda po niya. Tapos grabe rin po yung naranasan po ninyo at saka po yung mga iba pong preachers dati. Parang na-overcome niya rin po, di ba po sila? Parang yung fear po, nawala rin po. Actually, nung bumaba na ang mga prayer warriors, talagang binanggit nila sa amin yung kanilang mga naramdaman doon. Imagine, sabi nga nila, kinikwento nila doon ang marinig mo, hindi tilaok ng manok. Tilaok ng baril. Puro baril ang makikita mo. Kumbaga sa naramdaman talaga din nila ang takot. Subalit, dahil kasama nila ang mahal na Panginoon at naroon ang aming kagalang-galang ng Evangelist who is a prophet of God na punong-puno ng panampalataya at panalangin at pag-aayuno, covered sila ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kahit siyempre, kinakabahan kami. Imagine mo, uumangan ka ng mga baril nila. Talagang nakakaba yun. Pero, iningatan sila ng mahal na Panginoon. Kasama talaga, mararamdaman mo talaga yun. Bilang tao. Pero, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, that's the miracle. Maraming salamat po sa pag-share po ng mga experience po 20 years ago. Salamat po. Nakakatakot po ang naranasan ng Jesus Miracle Crusaders sa pamumuno ni Evangelist Wilder. God is good naman po talaga. Blessing ang nangyari at talagang may mission sila sa mundo. At dahil dyan, ang mission po namin ay magbigay inspirasyon sa lahat. Kaya kapit lang sa amin dahil more miracle stories po tayo kasama ang sa 12 prayer warriors sa Sulu na si Brother Henry Follier sa pagbabalik ng Chandra the Angel's Key. Welcome back sa aming programa ng Chandra the Angel's Kick. At kasama pa rin po natin si Brother Ralph Blanco at si Brother Henry Follier. Welcome po Brother Henry Follier sa aking show. Brother Ralph, ano po ba talaga ang vision and mission ng JMCIM? Ang vision, basahin ko lang ha. Ito ay aming
handbook. At ito po ay talagang nasa aming mga puso na. Ito po ang pangitain ay sumasalamin sa pangitain ng aming kagalang-galang na evangelista, kagalang-galang na student pastor, upang ang ebanghelyo, dalhin ang ebanghelyong ito, ang gospel, the true gospel, na nagpapabago ng buhay ng tao, life-changing, sa bawat sulok at bawat syudad ng ating bansa at sa buong mundo. Yun po ang pinaka-vision. Ito ang pinakatibok ng puso ng aming banal na gawain upang abutin hanggang sa kayang abutin ng maraming kaluluwa sa magitan ng lahat ng paraan, radyo, telebisyon, internet, sapagkat tunay na tayo nasa mga huling araw na at kinakailangan makilala ng mundo ang ating Diyos na pinaglilingkuran, na siya ay buhay at makapangyarihan. Ang kanya makapangyarihan gawang nagaganap sa banal na ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade ay kapahayagan lamang ng kanyang salita na kanyang pinangako sa John chapter 14 verse 12. Ang sabi sa banal na kasul, greater works than this shall you do. Mas mahigit pa sa makapangyarihang gawa na ginawa ko, sabi ng ating mahal na Panginoon, ang inyong gagawin. Yun ang vision. At ang mission naman, kaya nga Jesus Miracle Crusade, bawat kataga dyan ay may kahulugan. Jesus upang dakilain ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang bukod tanging Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng buong sanlibutan. Miracle upang mahayag ang kapangyarihan at magpagaling at gumawa ng mga himala buhat sa ating mahal na Panginoong Jesucristo sa magitan ng panalangin at pag-aayuno para sa mga may sakit at may mga karamdaman. Crusade upang maglunsad ng mga krusada na bukas para sa lahat at may pakilala sa mga di manampalataya ang ating mahal na Panginoon Kristo na ito po ay ginaganap na libre. Amin na mahal. International upang maglagay ng GMCIM outreach sa bawat bayan, lungsod, lalawigan at pulol sa Pilipinas, sa bawat bansa sa buong mundo. Nataglay ang purong ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ministry upang pangalagaan, turuan, at nang sa gayoy pagkalooban ng mahal na Panginoon, kakayanan ang mga kapatiran upang gumawa sa banal na ministeryo. Yun po ang vision and vision ng Jesus Miracle Crusade. Brother Henry, naniniwala po ba kayo na kahit mga halang ang kaluluway, kaya rin po magbago? Yes, so sabi ng Biblia, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Sa Diyos, walang imposible. Kung sa tao ay imposibleng magbago ang tao, pero sa Diyos walang imposible kasi siya ang creator. Siya ang manlilikha at kapag ang tao ay lumapit sa ating mahal na Panginoon, isinuko ang kanyang buhay at tinanggap ang Panginoon bilang Diyos at hari ng kanyang buhay, anuman ang kanyang katauhan, ito'y babaguhin ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang lahat ng nakay Kristo, sila'y bagong nilalang na ngayon pawang naging bago. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Saka may dagdag ko rin, Brother Henry, di ba? Pati yung mga abusep na nakakausap nyo doon sa Talipaw, di ba nagkaroon din sila ng desire na magbago ang kanilang buhay? Yes, so gusto nilang, actually sabi ng ibang mga abusep, napakaganda ng gawain nyo. At kung hindi lang kami ganito ang kalalagayan, gusto namin bumaba sa syudad para dumalo sa inyong gawain at kami sumama sa inyo at magpuri sa Panginoon. Yun lang ng mga abusiyap nung nandun kami. Kasi nung unang mga araw namin, ang mga abusiyap talagang napakatapang. Talagang nung unang araw ng pagpunta namin doon, sabi nga ni Commander Robot na sa ginawa ng aming beloved pastor na pagpunta doon para ipangaral ang Ebanghelyo, dahil yun ang sinabi ng Biblia, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Sa mga kapatid nating Muslim, bawal ang Ebanghelyo. Bawal ang salita ng Panginoon Jesucristo na i-share mo sa kanila na ang Panginoon Jesucristo, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Para sa kanila, isang propeta lang ang Panginoon. Kaya sabi nila, sa ginawa ng aming beloved pastor, ang kaparusahan ay kamatayan. Pero sabi nga ng aming beloved pastor, hindi kami natatakot sa kamatayan. Dahil sabi ng banal na kasulatan, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kasama natin, kakampi natin, sino magiging laban sa atin?
Kaya nung ang mga busayap ay nagbanta at patagilin ang ating beloved pastor, nung nangangaral ang ating beloved pastor, actually nung pagpasok pa lang namin doon, yung mga busayap, yung aming mga relos, yung aming mga personal na gamit, kinukuha na. At talagang kilala naman natin yung mga abusayap, talagang sila'y kumikitil, sila'y namumugot ng tao, ng ulo ng kanilang mga bihag. Pero ang aming beloved pastor hindi natakot. Dahil ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Dahil gusto ng aming beloved pastor na ma-rescue ang mga hostages sa pamagitan ng panalangin, hindi natakot ang aming beloved pastor. Dahil ito yung Great Commission na kahit ang kamatayan, sabi nga ng Biblia, na walang dakilang pag-ibig kaysa dito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay, alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Kaya, hindi natakot sa kamatayan ng aming beloved pastor. Kaya nung nangaral ang aming beloved pastor ng gospel, sabi ng mga busayap, tumigil ka. Kapag hindi ka tumigil, patayin ka namin. Sabi ng aming beloved pastor, ang Diyos ang nag-utos sa amin dito, kaya walang makapagpatigil sa amin kundi ang Diyos. Kaya nung sinabi ng mga abusayap, kapag hindi ka pa tumigil dahil nagnganganit na yung mga ngipin ng mga abusayap, dahil sabi ng aming beloved pastor, kaya kami pumunta rito dahil iniibig namin kayo, dahil nais namin kayo ay magkaroon ng kaligtasan, at may ipag-pray ang mga sipadan hostages dahil nais ng mahal na Pinoon, ang sabi nga ng Bible na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sabi ni Isaias, na upang magpapagaling na may makaramdaman, upang magbukas ng mga pintuan, upang magligtas ng mga captives. Kaya nandoon ang misyon ng aming beloved pastor. Hindi natakot na ipangaral ang ebanghelyo na kahit sa mga halangang mga bituka ng mga abusayap. Kaya nung ang mga abusayap ay nagbanta, sinabi nila, kapag hindi ka tumigil, patayin ka namin. Sabi ng aming beloved pastor, hindi kami natatakot sa kamatayan. Your weapon has become nothing, sabi ng aming beloved pastor. Kaya nung narinig ng mga abusayap, yung mga sandata nyo ay baliwala sa amin, lalong naprovoke ang mga abusayap. So, ang ginawa ng aming beloved pastor, patunayan namin sa inyo na ang Diyos na aming pinapakilala sa inyo ay buhay na Diyos. Kapag binaril nyo kami, mamatay kami, patay ang Diyos na ipinapangaral namin. Pero kung kami barilin nyo at kami buhay, buhay ang Diyos namin. Sabi ng aming beloved pastor, sige, barilin nyo kami. Kaya yung mga busayap, hindi nagdalawang isip, ikinasa nila yung kanilang mga Armalites at kinalabit nila yung mga firing pins ay talagang tumatama sa slugs ng bala. Siguro ikaw Chandra, nagpa-firings ka, imposible na hindi puputok, lalo na kung kondisyon ng baril mo. Ilang daang abusayap nakapalibot sa amin, sa aming beloved pastor. That time ako ay kumukuha ng footage, ako ang cameraman nung time na yon. Talagang kitang-kita ko kung ano ang senaryo, ano ang pangyayari. Kaya nung sinabi ng ating beloved pastor, sige, barilin nyo kami, hindi nagdalawang isip ang mga busayap, kinalapit nila yung kanilang mga Armalites. Nung pinapaputok nila, hindi pumuputok, pero sa taas pumuputok yung kanilang mga baril. Nung pumuputok sa taas, ibaril na naman sa ating beloved pastor. Ang himala ng Malapinon, hindi pumuputok yung kanilang baril. Nagtataka sila, ipinapagpag nila yung kanilang mga Armalites dahil akala nila nag-stack up lang, pero pag ipaputok nila sa taas, pumuputok. Hallelujah. Yung isang abusayap, dahil hindi pumuputok yung kanilang mga baril, binunot niya yung kanyang itak para pugutan ng ulo yung kasama namin, dahil ang beloved pastor nakatayo, hinaharap yung mga abusayap, kami yung mga kasama namin nakaluhod, ako kumukuha ng camera. At nung pugutan ng ulo ng abusayap yung kasama namin, nirebuke ng aming beloved pastor, be frozen in Jesus' name. Nanigas yung abusayap, hindi nakakilos yung abusayap. At nung yung isang abusayap, ang kanyang sandata ay 50 caliber, iniload niya yung kanyang bala na nakapulupot sa kanyang katawan. Nung iniload niya, ikinasa niya, nung paputukin niya, hindi pumuputok. Bakit? Dahil ang sabi ng Isaiah 54 verse 17, no weapon that is formed against thee shall prosper. Nagaganap yung sinabi ng banal na kasulatan. Ang sabi nga ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya ito pong mga himala dito sa Jesus Miracle Crusade, nung nagpunta ang aming beloved pastor dun sa Talipaw, Hulusulu, talagang masasabi natin ito, this is the greatest miracle in our time, na talagang imposible na kami ay makababa ng buhay, pero ito ngayon, in-interview nyo, kinakausap nyo, na patunay na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapangyarihan at buhay. Amen. Ano pa po naalala yung kwento ng himala sa mga kaanib niyo po? Dun sa Talipaw? Opo.
Sabi nga ng maraming tao, imposible na kami makakababa ng buhay. Just imagine, nung araw pa lang na yon, nung unang araw pa lang na yon, nung kami ay pinagbabaril ng mga Abu Sayyaf, kung patay ang Diyos at hindi totoo ang Diyos na aming pinaglilingkuran, nung time pa lang na yon ay kami patay na. Pero umabot kami ng 3 months and 2 days doon sa Talipaw, Sulu. At nakita ko yung mga dakilang himala ng ating mahal na Panginoon dahil kinabukasan nagbalik yung mga Abu Sayyaf, yung mga Abu Sayyaf na galing sa ibang grupo, galing sa ibang kampo, nagdagsaan doon sa kampo na yon, doon sa Talipaw, doon sa Sulu. At nung nabalitaan ng ibang mga Abu Sayyaf, nagpuntahan sila, nagalit sa aming beloved pastor dahil akala nila kami mga intelligence padala ng mga ng government. Kaya nung araw na yon, kinapkapan kami, kinuha yung aming mga relos, lahat ng aming mga pati butones, inaano nila dahil baka akala nila may mga microchip para sila may GPS para matunto ng kampo ng Abu Sayyaf. Pero wala silang nakita. At nung time na yon, nung ikalawang araw, around 4 a.m. ng madaling araw, nagdatingan yung mga Abu Sayyaf at nagalit sa aming beloved pastor. Nung pagbangon ng aming beloved pastor, pinaputukan ng 45 caliber na siguro ang layo ng Abu Sayyaf na bumabaril sa aming beloved pastor ay mga 3 meters away. Pero nung pinaputok niya, pumuputok yung kanyang baril, pero ang himala ng ating mahal na Pinoon, hindi lumalabas yung apoy, yung bala, pumuputok, pero hindi tinatablan ng bala. Kasi yun yung pangako ng ating mahal na Pinoon. Right. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Kaya wala ni katiting natakot, hindi natakot ang aming beloved pastor. At talagang nung mga time na yon, yung mga Abu Sayyaf talagang araw-araw binabantayan kami. May time na gabi ilawan yung aming mga mukha habang kami nakahiga. Itutok yung mga Armalites sa sentido namin, sa noon namin, na talagang ganun yung kanilang pagbabantay sa amin dahil akala nila kami mga padala ng government. Pero talagang nakita ng mga Abu Sayyaf na sincero ang aming beloved pastor. May time nga na ang aming beloved pastor na nung sinabihan ng mga Abu Sayyaf, ang sabi nga ng mga Abu Sayyaf, wag kaming bigyan ng pagkain dahil alam nila ang aming beloved pastor ay nagpa-fasting, nag-aayuno. Ang sabi, pero hindi sila man naniniwala na yung continuous fasting dahil ang mga kapatid nating Muslim nagpa-fasting din sila, pero sa gabi kumakain sila. Pero ang aming beloved pastor for how many years? Since 1975, nag-aayuno ang aming beloved pastor. Right. 40 days, 93 days, 82 days. Yan ang naging buhay ng aming beloved pastor. Kaya hindi sila maniwala na mabubuhay kami. Kaya sabi ni Commander Robot, huwag silang bigyan ng pagkain ng 8 araw. Tignan natin kung hindi sila mamatay. Pero alam mo, pagbalik ni Commander Robot ng ika-8 araw, na nagtaka siya, skinny kami pero buhay kami. Doon na nagbago yung ni Commander Robot. Doon siya nahipon na talagang sabi niya, totoo talaga ang Diyos ni Evangelist Almeida. Kaya sumulat siya ng press release, sabi niya, anytime now, makalaya ang mga sipadan hostages dahil sa prayer and fasting ni Evangelist Almeida at ng kanyang grupo. Yun yung mga himala na saksihan namin doon sa Talipaw, Sulu. Sa buhay po natin, ano po yung pinakang importanteng malaman natin bilang mga kabataan? Bilang kabataan, kinakailangan makilala ang ating Panginoon. Dahil ang sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero nakikita natin ngayon, ang mga kabataan ay nalululong sa ipinagbabawal na gamot, sa bisyo, maging sa social media. Kaya kinakailangan ng kabataan, ang totoong kailangan ng kabataan ay makilala ang Panginoon Jesucristo. Kasi kung hindi natin makilala ang mahal na Pinoon, incomplete tayo. Parang puzzle na hindi kumpleto kung wala yung isa. Dahil ang sabi nga ng John chapter 15 verse 5, without me you can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala si Jesucristo sa ating buhay. Sabi ng Colossians chapter 2 Colossians chapter 2 na we are complete in Him. Magiging kumpleto lang ang buhay ng isang tao kapag makilala ang ating pinakamamahal na Jesucristo na siya ang magbabago ng ating buhay. Kasi ang tao gusto niya magbago. Pero kapag ang tao ay alipin ng kasalanan, kahit gusto niyang gawin yung mabuting bagay, hindi niya magagawa kasi yung kasalanan na tumitira sa kanya, yun ang gumagawa para ang tao ay magkasala. Pero kapag ang tao ay isinurrender ang kanyang buhay
sa ating pinakamamahal na Jesucristo, ang mahal na Pinoon ang magmamaneho ng kanyang manibela ng buhay ng tao, ang mahal na Pinoon ang siyang magbabago sa buhay ng tao. Gaano po ba kahalaga po ang faith? Napakahalaga ng faith. Dahil sabi ng Biblia, Hebrews chapter 11 verse 6, "For without faith, it is impossible to please Him." Kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang lumalapit sa Diyos, kinakailangan sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigiganti sa lahat ng sa Kanya ay nagsisihanap. Nang sabi ng Biblia, Romans 10:17, "For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, doon nagkakaroon ng pananampalataya. So kapag ang tao ay walang pananampalataya, hindi siya magiging kalugod-lugod sa Panginoon. So napakahalaga ng pananampalataya. Thank you po sa pag-share po, Brother Henry Fowler, and thank you rin po sa pag-share, Brother Raf. Ang dami po natin natututunan kay Brother Raf and Brother Henry about life and miracles, hindi po ba? I am a living testimony to the faithfulness of God. I am a living testimony to His grace, to His goodness. I have seen the goodness of God in my life. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. If you believe it, let's sing it all in one voice. And all my life you have been faithful. Yes, yes. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Somebody say yes, somebody say amen. Let's sing it all. I love your voice. I love your voice. You've led me through the fire.